Ako'y kawan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At sa atin pong mga pilgrims, welcome po sa inyo. Tayo po ngayon ay may kasama mula po sa Bamban, Tarlac, Santo Niño Parish, si Father Pablo Mungkal. Narito po sa unahan, kasama ko po sa pagdiriwang, Father Michael Scotto, mula naman po St. Joseph the Worker, San Jose, Tarlac. Welcome po sa inyo dito po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong Sabadong ito, ngayon din po ay kahapon, tayo nagkasama-sama, 23, yan ay araw ng pagkapagaling ni Santo Padre Pio. Ngayon din po, Sabado, nawa inyong itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang inyong hinihiling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, lalong higit yung mga may karamdaman. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinibigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Susundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin.
Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa, upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautosan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos, upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ang pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat at sa mga nasa tahanan, kasama natin sa pamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese ng Lipa, at ganoon din sa pamagitan ng Facebook Live ng National Shrine. Muli po, magandang umaga at welcome po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo'y panahon na ng Kwaresma, no? At nakakatuwa, no? Pagka ganitong panahon, lalong higit dito po sa National Shrine, napakadami na ng taong pumapasyal. Hindi lang basta pumapasyal, sila'y nagdadasal. Napakadami na ng pumaparito at tahimik na nagdadasal. No? May kanya-kanyang baong panalangin, may kanya-kanyang
sinasabi sa Panginoong Diyos kahit galing sa malalayong lugar, gaya ngayon, mga galing pa ng Tarlac, no? Mahirap ang pumunta sa lugar, malayo, pero naandun yung inyong baong-baong gustong ilapit kay Santo Padre Pio, no? Mga panalangin, ng inyong mga sakripisyo, no? Pagkat yan ang diwa ngayon ng Kwaresma. Pagka ganitong panahon ng Kwaresma, tayo nagpapalalim ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aayuno, no? Pagdadasal, talong higit ay pagkakawang-gawa, no? Yan ang ating pinapalalim pagka ganitong panahon. Dinidisiplina natin ang ating katawan, ang mga bagay na masarap sa atin, mga bagay na pleasurable para sa atin, ating kinokontrol. Dinidisiplina natin ang ating kaluluwa, no? Upang tayo maging ganap, para pagsapit ng pagkabuhay, alam natin meron tayong pinaghandaan. At kasarap pakinggan at kasarap kantahin ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pag alam mo yung buong panahon ng 40 days, yung buong panahon ng Kwaresma, talagang naghanda ka ng iyong kaluluwa. Ngayon, sa mabuting balita na ating napakinggan, nakita natin, naritong muli, si Jesus. Pinaaangat niya ang level ng pananampalataya ng mga tao. At sa unang pagbasa, narito muli yung utos. Utos ng Diyos. Kita ninyo, ang pagsunod sa Diyos ay paghawak sa kanyang kamay para tayo'y hindi maligaw. Kaya nga commandment, okay, with o together, yung hand, sabihin kamay, yung dari, to give, sabihin talagang ikaw ay hahawakan mo ang kamay ng Diyos. Pag siya'y nagbibigay ng utos sa iyo, hinahawakan mo ang kamay ng Diyos. Humahawak ka sa Kanya, hindi ka bumibitaw. At habang hawak mo ang Kanyang kamay, ikaw ay dinadala niya sa tamang landas ng iyong buhay. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay paghawak sa Kanyang kamay. Kaya huwag kang bibitaw. Kaya pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, nagiging mabuti ka. At paghawak mo ang kamay ng Diyos, humahawak ka sa Kanyang kamay, alam mo, sigurado ang dulong hantungan ng buhay mo. Alam mong Diyos. Kaya huwag kang bibitaw. Kaya itong panahon ng Kwaresma, ito'y panahon ng paghawak natin sa Diyos. Ito'y paghawak natin sa Panginoong Diyos. Kaya tayo'y makikinig sa Kanya. Huwag kang bibitaw. Kaya nga, kita niyo sabi ni Jesus, sa kanyang mga alagad, sa mga tao, ibigin niyong lahat, Sapagkat pag tayo'y lumalapit sa Diyos, tayo'y nakahawak sa Kanya, lumalawak ang sakop ng ating minamahal. Dati, yung ating lang ama, yung ating ina, yung ating kapatid. Pero pag kumahawak ka sa Diyos, lumalawak ang sakop ng iyong minamahal. Kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal sa iyo, mamahalin mo sapagkat lumalapit ka sa Diyos. Yan ang bunga ng paglapit sa Diyos. Lumalawak ang sakop ng iyong mga minamahal. At lumalalim pa ang iyong hagip sa Diyos. Kaya ka nagkakawang gawa. Bakit ka tutulong sa iba? Bakit mo sila mamahalin? Dahil alam mo, nagmamahal ka sa Diyos. At alam mo, ang magiging bunga ng iyong pagmamahal sa Diyos. At ang magiging dulong hantungan ng lahat ng iyong ginagawang iyan ay ang Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa tayo sumunod sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang utos. Huwag nating sanayin ng ating kaluluwa ay laging nasa kasalanan. Minsan ang tao, sinasanay niya, okay lang to. Sinasanay niya ang kanyang kaluluwa na siya'y nasa kasalanan.
Sinasanay niya ang kanyang sarili sa ganung gawain. No? Nagiging normal ang takbo ng kanyang buhay sa ganung uri ng kasalanan. No? Minsan ganun tayo, pero alam natin kung ano ang magiging dulong hantungan natin kapag doon natin sinanay ang ating kaluluwa. At pag dyan tayo inabot, no? Alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya nawa, itong panahong ito ng Kwaresma, inyong seryosohin. Ano? Inyong seryosohin ang panahong ito. Huwag niyong sayangin ang napakadaming biyaya na pwede niyong makuha, matanggap sa ganitong panahon. Kita ninyo, mga pari sa Tarlac, no? Nakakatuwa. Sila'y nagpapakahirap din, nagsasakripisyo para sa kanilang mga kasamahan. Sapagkat alam nila, hinahawakan sila ng Diyos, dinadala sa tama. Kaya nawa, muli, sa inyo pong lahat na naririto, pilgrims, welcome po sa National Shrine, at nawa ang pagkapala at biyaya ni Santo Padre Pio ay inyong baunin sa inyong pag-uwi. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at mapaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagkisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulang. Sa pinaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi
hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kahalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami
sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Batid ko nga at natanto sa kasulatan ng turo. Pakikinggan
pangalan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng langat. Pagtulong mo, puso'y dalisay, aking ikakalat. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiwala.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng kainyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa pambansang dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod for reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedules. Ganon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din po ng pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Aba, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat. At ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Sa mga naimbitahan po para sa kaagapay ni Pio, maaari na po kayong bumaba sa convent para sa program.